Isang uri ng nuclear weapon ang gustong gamitin ng Israel upang ganap ng mabura sa mapa ang Hamas. Sa kabila ito ng biglaang pagsalakay ng grupo sa mismong teritoryo ng Israel. Jericho missile system ang nais nilang gamiting pambomba sa Gaza upang ipakita kung gaano talaga kalupit gumanti ang Israel. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Kalunos-lunos na mga kapatid ang sinapit ng Gaza sa bagsik ng mga airstrike na iginanti ng Israel sa nooy ginawang bigla ang pagsalakay ng Hamas sa kanila mismong teritoryo. Maliban dyan, umaaray na ang mga tao sa lugar dahil malapit na raw maubos ang kanilang supply ng pagkain at tubig. Bunso dito sa ginawang pagputol ng Israel sa kanilang mga pangunahing supply at total seed sa Gaza. Nakaasa na lamang sa generators ang mga tao sa lugar matapos maubusan ng langis ang kanilang nag-iisang power station. Ayon sa Israel, hindi nila bibigyan ng kahit anong supply ang Gaza hanggat hindi nito pinapakawalan ng Hamas ang kanilang mga naging bihag. Nasa mahigit 100 mga bihag ang dinala ng mga militanteng grupo sa Gaza matapos maglunsad ng pag-atake sa Israel, kung saan pumaslang ang mga ito ng nasa mahigit 1,500 katao. Naging aminado naman ng Israeli Defense Chief na pumalya ang kanilang militar sa pagtiyak ng seguridad at proteksyon sa kanilang mamamayan, kung kaya't mabilis nangyari ang kahindik-hindik na kaganapan sa kanila mismong teritoryo. Sa ulat naman na inilabas ng Newsweek.com, isang mambabatas ng Israel na si Tali Gottlieb ang nagsabi na kinakailangan na ng Israel na mag-deploy ng isang nuclear na sandata na Jericho missile system laban sa Hamas. Ayon din sa post ng naturang mambabatas sa kanyang Twitter account, digmaang nuclear na umano ang dapat nilang ipatikim sa mga kalaban sa halip na umatake gamit ang kung ano-anong mga armas. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabi rin na kung sakaling siya si Prime Minister Netanyahu, babagsakan din umano niya ng atomic bomb ang Gaza. Israel has an atomic bomb. I think it is only Israel may atomic bomb dyan sa Middle East. Ihulog ko na lang yan. Sabihin ko, tapos tayo lahat. Huwag mo akong ganunin. Dagdag pa ni Duterte, ang advice raw niya kay Netanyahu gawing isang malaking sementeryo ang Gaza. So my advice to Netanyahu, if there is a representative of Israel listening now, gawin niyo malaking sementeryo yan. Binanggit din ng dating presidente na maging ang bansang Iran ay kanyang babagsakan ng bomba. Dapat na rin umanong ma-wipe out ang mga militanteng grupo na katulad ng Hamas. Sa mga airstrike na ginagawa ng Israel sa Gaza, malimit nating nakikita ang mga missile na kanilang ginagamit ay nanggagaling sa kanilang mga pinapalipad na eroplanong pandigma. Medyo maliit lamang ang mga missile na ito, ngunit makikita natin kung paano ito puminsala ng mga naglalakihang gusali. Partikular na binanggit ni Gottlieb ang Jericho missile system na ito umano ang nararapat na ibagsak sa kung kaya't ang tanong, anong klaseng armas nga ba ito ng Israel? Gaano ba ito kalaki at gaano ba ito katindi puminsala? Ang Jericho missiles mga kapatid ay ang initial ballistic missile program ng Israel na na-develop noong 1960s. Nabuo ng Israel ang ballistic missile program na ito kasama ang French aerospace company na Dassault. Ngunit umatras ang France sa programa noong 1969. Pinapanatili ng Israel ang system at inihanda ang solid fuel na Jericho 1 na modelo noong 1973 sa panahon ng Yom Kippur War. Ang Jericho 1 model na missile ay tumitimbang ng mahigit 5 tonelada, may haba na umaabot ng 13.4 meters at 0.8 meters na diameter. Mayroon itong range na 500 hanggang sa 1,000 kilometers at nagtataglay ng 1,000 kilograms na payload. Iniretiro ang Jericho 1 model pagsapit ng mga taong 1960s, ngunit bago ito iniretiro noong kalagitnaan ng 1970s hanggang huling bahagi ng 1980s, na-develop naman ng Israel ang isang long-range missile na tinawag naman nilang Jericho 2. Mas malaki at mas mahaba ang missile na ito kumpara sa nauna. Mayroon itong 15 meters na haba at 1.35 meters na diameters. Subalit pareho lamang ang kanilang tinataglay na payload. Maaring maglakbay ang Jericho 2 sa pagitan ng 1,500 at 3,500 kilometers. Pagkalipas ng ilang dekada, nabuo naman ng Israel ang Jericho 3 at nagkaroon ng missile test noong 2008 at pinasok sa serbisyo ng Israel military noong 2011. Ang Jericho 3 ay mas malaki rin kumpara sa Jericho 2. Nasa 750 kilos ang timbang ng taglay nitong warhead. Mayroong range sa pagitan ng 4,800 at 6,500 kilometers at payload na umaabot sa humigit kumulang 1,300 kilos. Napakalupit ng armas na ito kung ito ang gagamitin ng Israel. Tutunawin ito at literal na mapupulbos ang kahit anong nilalang na gumagalaw sa Gaza. Sa ngayon mga kapatid, hindi pa malinaw kung ang Jericho 3 ay talagang gagamitin na ng Israel sa kanilang patuloy na opensiba laban sa
sa Gaza. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!